Sa pagsisimula ng pelikula, ipinakilala kami sa isang guro ng nursing school na si Jenny Greengrass na nagtatrabaho sa isang lokal na daycare. Pagkatapos ng klase noong Biyernes, si Jenny ay kinuha ng kanyang kasintahang si Steve Taylor, at agad na umalis ang dalawa para sa isang romantikong pamamasyal. Lumalabas na nagpaplano silang magpalipid ng katapusan ng linggo sa isang malayong lawa sa kanayunan ng Amerika, kung saan plano ni Steve na mag-propose. Malinaw na mahabang biyahe ito, at palubog na ang araw bago nila marating ang kanilang destinasyon. Dahil dito, nagpasya silang dumaan sa isang motel at doon magpalipids ng gabi. Kinabukasan, nakarating sila sa kanilang destinasyon na ang Eden Lake, isang gated community sa gitna ng kakahuyan. Ipinarode ng dalawa ang kanilang sasakyan sa kakahuyan at ipinagpatuloy ang natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Makalipas ang maikling paglalakad, sa wakas ay nakatagpo sila ng marilag na tanawin kung saan matatanaw ang buong bayan. Habang bumababa sila sa lawa, nakatagpo sila ng isang batang mahiyain na nagngangalang Adam, na nangunguha ng mga insekto at inilagay ang mga ito sa kanyang lalagyan. Nilapitan siya ni Jenny at sinubukang makipag-usap, ngunit tumanggi ang bata na makipag-usap, at itinuring silang mga estranghero. Hindi nagtagal, nakarating ang magkasintahan sa tahimik na lawa ng Eden, kung saan ang tanawin ay nagpasindak sa kanila. Kasunod nito, nagpainit sila sa araw habang magkayakap. Gayunpaman, ang kanilang romantikong oras ay naputol sa lalong madaling panahon dahil sa pagdating ng isang grupo ng mga pasaway na teenager na lalaki na dala ang kanilang aso. Binubuli nila si Adam at pinaalis sila sa lawa. Sa kabila nito, nagpasya ang magkasintahan na manatili at tiisin ang kanilang malakas na musika sa halip na magudyok ng gulo. Napapikit si Jenny para umidlip habang nakababad sa araw. Gayunpaman, nagulat siya nang lumapit sa kanya ang aso ng mga teenager. Makalipas ang ilang sandali, habang naliligo si Steve, tumatahol na naman ang aso ng grupo at lumapit na naman kay Jenny. Dahil naiinis na siya dito, hinarap niya ang mga teenager, hinihiling sa kanila na bawasan ang volume ng kanilang musika at itali ang kanilang aso. Gayunpaman, tumanggi ang mga lalaki na sumunod. Sa halip, ang kanilang pinuno na si Brett ay walang galang na nakipagtalo at pinaalis siya. Nang maglaon, isa sa mga miyembro ng grupo ang tumitingin kay Jenny gamit ang binocular. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya komportable, kaya tinatakpan niya ang kanyang sarili. Maya-maya, umalis ang pasaway na grupo, ngunit ang isa sa kanila ay walang pag-aalinlangan na nagsasalita tungkol sa mga pribadong bahagi ng katawan ni Jenny, habang siya ay dumadaan. Kasunod nito, itinayo ni Steve ang toll booth, habang si Jenny ay namumulot ng kahoy para sa kanilang magdamag na pamamalagi. Sa panahong ito, nakakarinig siya ng mga kaluskos mula sa malayo ngunit piniling huwag pansinin ito. Nang gabing iyon, habang nag-e-enjoy sa campfire, narinig muli ni Jenny ang mga tunog na nagmumula sa kakahuyan. Sinabi niya ito sa kanyang kasintahan, ngunit tiniyak nito sa kanya na walang dapat ipag-alala. Kinaumagahan, nagising sina Steve at Jenny upang makita ang kanilang mga supply ng pagkain na puno ng mga insekto. Ngayong wala na silang makakain, nagpasya silang magmaneho sa malapit na restaurant para mabusog ang kanilang tiyan. Ngunit habang nagpatuloy sila sa pagmamaneho, nasagasaan nila ang isang walang laman na bote na inilagay ng mga batang pasaway, na nagiging sanhi ng pagkabutas sa gulong ng kanilang sasakyan. Pagkatapos ay kumuha si Steve ng isang tool at pinamamahala ang ayusin ang gulong bago umalis. Pagdating nila sa bayan, nakita ni Steve ang pasaway na mga kabataan na nagbibisikleta. Galit na galit, pinili niyang habulin sila, ngunit pumasok sila sa isang pribadong pag-aari at nagtago. Kasunod nito, binisita ng mag-asawa ang kainan kung saan tinanong ni Steve ang waitress tungkol sa grupo ng mga batang pasaway. Gayunpaman, tinatanggal lamang ng waitress ang kanyang pag-aalala, na sinasabing hindi niya sila anak. Pagkatapos ng kanilang almusal, nakita ni Steve ang ilang mga bisikleta na nakahandusay sa harap ng bakuran ng isang bahay. Sa paniniwalang ito ang bahay ng mga kabataan, nagpasya siyang pumasok sa loob at ireklamo ang kanilang mga aktibidad sa kanilang mga magulang. Habang naglalakad siya papasok sa lugar, nakita niyang nakabukas ang pinto at pumasok sa loob, nagtatanong kung may tao. Hindi nagtagal ay dumating ang may-ari ng bahay at siya pala ang ama ni Brett. Napagtanto ni Steve na mainitin ang ulo ng may-ari ng bahay, kaya mabilis siyang lumabas ng bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa bintana, para hindi siya mahuli. Pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kotse, at ang dalawa ay nagmaneho pabalik sa lawa.
Nang maglaon, nagpa siya si Steve na mag-scuba diving, habang si Jenny ay umidlip sa dalampasigan. Sa pagbabalik, naghahanda siyang mag-propose sa kanya. Ngunit nang malapit na niyang gawin iyon, napagtanto ni Jenny na ang kanilang bag na naglalaman ng kanilang mga telepono, wallet, at susi ng kotse ay nawawala. Pagkatapos ay mabilis silang tumakbo patungo sa kanilang parking spot, at natuklasan na wala na ang kanilang sasakyan. Dahil wala nang ibang opsyon, naglalakad ang dalawa patungo sa bayan. Sa kanilang paglalakad, muntik na silang mabangga ng sarili nilang sasakyan, na walang ingat na minamaneho ni Brett. Huminto saglit ang leader ng grupo para ngumiti bago umalis. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang magkasintahan sa paglalakad at sa pagsapit ng gabi, nadatnan nila ang grupo na nagsagawa ng campfire sa kakahuyan. Lumapit sa kanila si Steve para kunin ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, sinabi ni Brett na wala siyang ideya kung ano ang kanyang sinasabi. Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Steve kaya nagpatuloy siya upang kunin ito. Nag-udyok ito ng labanan sa pagitan niya at ng grupo kung saan ang isa sa kanila ay bumunot ng kutsilyo. Nakuha ni Steve ang kutsilyo at sa gitna ng away, nasaksak ni Steve ang aso ni Brett. Umiyak si Brett dahil sa pagkamatay ng kanyang aso, habang kinukuha ni Steve ang susi ng kanyang sasakyan at tumakas kasama si Jenny. Sumakay ang magkasintahan sa kanilang sasakyan at nagpatuloy sa pagmamaneho, ngunit hinabol sila ng grupo. Sa kasamaang palad, ang kotse ay natigil sa isang matarik na dalesdis at bilang isang resulta, naabutan sila ng grupo. Pagkatapos ay sinimulan nilang batuhin ang sasakyan, nasira pa ang mga headlight at bintana nito. Ngunit bago pa sila makapasok sa loob, nagawa ni Steve na paandarin ang sasakyan. Kasunod nito, tumakbo sila sa kakahuyan, ngunit ang dilim at ang hindi malinaw na daanan ay naging sanhi ng pagbangga ng kotse sa isang tumpok na mga kahoy. Natamaan si Steve ng isang sanga ng puno, kaya agad niyang inutusan si Jenny na tumakas at humingi ng tulong. Pagsunod sa utos ni Steve, siya ay nakatakas at namamahala upang makahanap ng isang lugar para magtago kung saan siya magpalipid ng gabi. Kinaumagahan, maingat na bumalik si Jenny sa kotse ngunit nakita niya na wala na ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinusundan niya ang mga bakas ng dugo hanggang sa matagpuan niya ang grupo sa isang maliit na lugar. Sa sobrang takot niya, itinali nila si Steve sa isang bato gamit ang barbed wire at brutal na pinahihirapan siya. Bukod dito, inutusan ni Brett ang bawat kabataan na saksakin siya para magiging kriminal na silang lahat. Ang isang babaeng miyembro ng grupo, si Paige, ay nire-record ang pagpapahirap kay Steve gamit ang kanyang cellphone. Nang mapagtanto na papatayin na nila siya, ginamit ni Jenny ang kanyang GPS para kumonekta sa cellphone ni Steve. Tumawag siya sa 999 para sa tulong, ngunit napansin siya ni Brett at naisip niya na nasa malapit lang si Jenny. Nang maramdaman ang napipintong panganib, tumakas si Jenny, ngunit nakita siya ng mga miyembro ng grupo, na pagkatapos ay hinabol siya gamit ang kanilang mga bisikleta. Sinamantala ni Steve ang pagkakataong ito para palayain ang sarili at tumakas sa kabila ng matinding sakit. Sa gitna ng pagtugis, kumuha si Jenny ng isang troso at ginamit ito para mabangga ang bisikleta ng mga miyembro ng grupo. Patuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang maliit na mobile home. Habang papalapit siya rito, napansin niya ang isang radio phone sa loob, ngunit hindi niya ito maabot. Sinubukan itong kunin ni Jenny, ngunit ang mga batang pasaway ay dumating doon bago niya magawa iyon. Dahil walang mapagtataguan, umakyat si Jenny sa bubong at nanatili roon hanggang sa umalis ang grupo. Ang isa sa mga miyembro ng gang ay nagmamadaling tingnan si Steve para lamang matuklasan na siya ay nakatakas. Samantala, pumunta si Steve sa kanyang sasakyan para kumuha ng ilang first aid kit. Gayunpaman, tumunog ang alarm ng kotse sa sandaling buksan niya ang trunk nito. Ang tunog ay nag-aalerto sa mga kabataan na nagudyok sa kanila na magmadaling pumunta sa kotse. Tumakbo si Steve ng mabilis hanggat makakaya niya at kalaunan ay muling nagkita sila ng kanyang kasintahan. Kasunod nito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtakas sa kakahuyan at hindi nagtagal ay nakakita sila ng isang maliit na wooden cabin. Nang makitang dumudugo ang sugat ni Steve ng husto, sinubukan ni Jenny na magbigay ng first aid sa kanyang kasintahan. Sa panahong ito, nakakita siya ng engagement ring sa bulsa ni Steve na nagpaiyak sa kanya. Di nagtagal, ang pasaway na grupo ay nagpakita sa eksena. Mabilis silang pumasok sa cabin, ngunit nakakita lamang sila ng mga mantsa ng dugo at mga first aid kit. Lumalabas na ang magkasintahan ay nakapagtago sa ilalim ng cabin, na lumubog sa tubig.
Pagkaalis ng mga kabataan, kinaladkad ni Jenny si Steve palabas ng tubig at inihiga siya sa lupa. Hindi na siya makagalaw dahil sa kanyang mga kritikal na sugat sa kanyang katawan. Naramdaman ni Jenny ang pagkaapurahan ng sitwasyon, nagpa siya si Jenny na pumunta sa bayan at humingi ng tulong. Bago umalis, isinuot niya ang engagement ring, na nangangakong babalik siya para sa kanya. Ngunit habang siya ay tumatakbo palayo, hindi niya sinasadyang natapakan ang isang malaking spike, na tumama sa kanyang kaliwang binti. Nagdudulot ito ng matinding sakit sa kanya, na nagtulak sa kanya na sumigaw ng malakas. Ngunit bago siya mahanap ng mga teenager, kahit papaano ay nagawa ni Jenny na gumapang sa isang nakatagong espasyo at inalis ang spike. Habang nakahiga siya para makabawi ng lakas, bigla siyang nilapitan ni Adam. Hiniling niya sa kanya na dalhin siya palabas ng kakahuyan, ngunit ang bata sa halip ay nag-text sa mga miyembro ng grupo, na isiniwalat ang kanyang lokasyon. Sa kasamaang palad, ang isa sa kanila ay agad na nagpakita at sinapak siya mula sa likuran. Maya-maya, nagising si Jenny na nakatali sa isang malaking puno ng kahoy sa tabi ng kanyang kasintahan, na namatay na. Pagkatapos ay naglagay si Brett ng ilang mga kahoy sa paligid ng magkasintahan at nagbuhos ng ilang gasolina, na nagbabalak na sunugin silang dalawa. Ang kanyang mga kapwa-miyembro ng grupo ay kapansin-pansing natatakot, ngunit wala silang sapat na lakas ng loob upang labanan ang kanilang pinuno. Inutusan ni Brett si Adam na isagawa ang gawain, nag-aalok din na tanggapin siya sa gang bilang kanyang gantimpala. Pagod na sa pakiramdam na iniwan at binubuli, sumunod ang bata. Sinunog muna niya ang katawan ni Steve, habang nire-record ito ni Paige. Ngunit sa isang suntok ng swerte, ang lubid na nakatali kay Jenny ay unti-unting nasusunog, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makalaya at makatakas. Sa galit, binuhusan ni Brett ng gasolina si Adam at ginamit siya bilang hostage para bumalik si Jenny. Ngunit nang hindi pinansin ni Jenny ang kanyang babala, sinunog ng walang awa na pinuno si Adam. Si Jenny ay patuloy na tumatakbo at sa lalong madaling panahon ay nakatagpo siya ng isang mapa ng trail na kinuha niya upang mahanap ang kanyang daan palabas. Sa sandaling iyon, narinig niya ang mga kabataan na papalapit, kaya mabilis siyang nagtago sa isang maruming basurahan upang maiwasan ang pagkahuli. Pagkaalis nila, lumabas siya sa basurahan at gumamit siya ng isang tipak ng salamin bilang sandata. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang miyembro ng gang na nagngangalang Cooper mula sa isang salamin, na tila handang tumulong sa kanya. Gayunpaman, malinaw na nakikita siya ni Jenny bilang isang banta, at sinaksak siya gamit ang tipak ng salamin na ginawa niyang sandata. Agad niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa, ngunit wala siyang magagawa kundi panoorin ang bata na mamatay. Sa kabila ng labis na pagkadama ng pagkakasala, pinipilit niyang humanap ng paraan. Nang gabing iyon, nakita ng iba pang miyembro ng grupo ang bangkay ni Cooper. Sa puntong ito, ang isang miyembro ng grupo na nagngangalang Harry ay nawalan ng lakas at sinisisi si Brett para sa lahat ng ito. Pinilit pa niyang tumawag ng pulis ngunit si Brett, na hindi pa handang makulong, ay binugbog siya hanggang sa mamatay. Nang masaksihan ito, tumakas si Paige na tila natatakot sa kanyang marahas na pag-uugali. Samantala, sa wakas ay narating ni Jenny ang kalsada kung saan pinahinto niya ang isang van. Pumasok siya at galit na sinabihan ang driver na ihatid siya sa bayan. Ngunit binanggit ng huli na hinahanap niya ang kanyang kapatid, na nasa kagubatan din. Hindi nagtagal ay nalaman ni Jenny na ang kanyang kapatid ay isa sa mga miyembro ng mga batang pasaway. Bilang isang resulta, habang ang driver ay lumabas upang tawagan ang kanyang kapatid, ninakaw niya ang van at tumakas mula sa eksena. Dahil sa matinding galit, binanggi niya si Paige nang walang anumang pagsisisi. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Jenny sa bayan, ngunit napakahina niya kaya hindi siya makapag-focus sa pagmamaneho. Dahil dito, nabangga siya sa harap na hardin ng isang bahay sa gitna ng isang patuloy na party. Nang magkamalay siya, nakita niya ang isang babaeng umaaliw sa kanya. Ngunit ang pinakamasama dito, napansin ni Jenny ang ilang mga larawan sa dingding at napagtanto na siya ay nasa bahay ni Brett. Ang iba pa sa mga tao doon ay ang mga magulang ng mga miyembro ng mga batang pasaway. Sa isang estado ng takot, hiniling niya na pumunta sa banyo kung saan siya kumukuha ng talim ng labaha para sa pagtatanggol sa sarili. Sa puntong ito, napansin ng ama ni Brett ang van na minamaneho ni Jenny at nakilala niya na ito ay pag-aari ng kanyang nakababatang anak. Nagdulot ito ng kaguluhan at sinipa ng ama ni Brett ang pinto.
Nakita ni Jenny si Brett sa labas na nakumbinsi ang iba pang mga magulang na sila ni Steve ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanilang mga anak. Nakiusap si Jenny na tumawag ng pulis pero plano nilang lahat na patayin si Jenny dahil sa kanyang ginawa. Lumalabas na ang mga magulang ng miyembro ng mga batang pasaway ay mga psychotic at mamamatay tao gaya ng kanilang mga anak at pinoprotektahan nila sila mula sa pag-uusig. Pagkatapos ay kinaladkad si Jenny ng mga magulang sa labas, habang si Brett ay pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto upang harangan ang kanyang mga hiyawan. Binura niya ang mga video ng krimen ng grupo mula sa cellphone ni Paige, isinuot ang salaming pang-araw ni Steve, at nagpapogi sa harap ng salamin. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.